ko. Hello po mga kababayan, magandang gabi po. Today is January 9, 2025, araw ng Huwebes. Ano ang significance ng araw na ito ngayon? Yes, medyo significant po ito sa area ng showbiz and politics. Dahil po sa pagsasampa ng kaso ni Vic Soto kay Daryl Yap. Dahil nga po dito sa very controversial na ginagawang pelikula ni Daryl Yap, kung saan talagang pinangalanan si Vic Soto. Siyempre, alam nyo na po ang buong istorya kasi viral na viral nga po ito ngayon eh. So, nagdemanda. Okay, yes, dapat lang po na nagdemanda siya. Karapatan niya magdemanda kasi nasira yung kanyang reputasyon, yung kanyang pangalan dahil dito sa teaser ng pelikula na ipinalabas sa mga social media platform, and I don't know kung sa mainstream pinapalabas kasi ako hindi na ako nanonood ng mainstream eh. Wala na akong TV, nasira na. Dito na lang ako sa social media eh. So siguro sa social media pa lang, sa YouTube and Facebook maybe. Pero yun na nga po, na dahil dito sa teaser na ito ni Daryl Yap na masyadong malisyoso. Malisyoso kasi sa teaser na ito talagang inakusahan. Diretsahang inakusahan si Tito Soto tuloy, si Vic Soto. Pinangalanan nung artista na ginaganapan ni Gina Alahar. Akala ko nga nanay eh. Sabi si Charito Solis, nanay ata eh. Baka nanay. Kasi nga, hindi pa tapos yung pelikula. Ngayon, ang mangyayari dito, ay hindi, tapusin muna natin. So yon, doon sa teaser nga, na for sure, napanood na ng lahat, na tinanong, inakusahan, diretsahang pinangalanan, yung ng rape, na walang iba kundi si Vic Soto daw, at inamin naman ni Pepsi Paloma na oo, totoong ni-rape siya. So, nandoon na po yung very clear na yung issue, yung kaso. Talagang dapat ng kasuhan. Kasi pinangalanan at inamin, although hindi natin alam kung ano talaga ang takbo ng istorya, kasi masyadong malakas ang loob ni Daryl Yap na sumagot-sagot pa, nagpo-post pa, sumasagot-sagot pa. Or kung tapos man ito, kung tapos na, pero mukhang hindi pa tapos, maaaring gawin ni Daryl dito, ito twist yung istorya, no? Na in the end pala, hindi naman totoo. Na, yun nga, yung totoong nangyari sa totoong buhay, na ano lang, drama nung kanyang talent manager na si Tito Ray. Bakit ba Tito Ray ang tawag ko? Kasi nakilala ko po itong Tito Ray de la Cruz na ito. Yes, nakilala ko to. Nakapunta na ako dun sa kanyang optical clinic dyan sa Quiapo. Yan, malapit dyan sa simbahan ng Quiapo eh. Kasi po nung araw, nung 80s, mahilig din kasi ako mag-artista noon eh. Alam mo na, mahilig mag-artista. Gusto mag-artista. Nakala mo maganda. So, naghahanap ako ng way kung paano ako makapasok ng showbiz. Kasi noong araw, walang mga Star Magic, walang Pinoy Big Brother. Ngayong panahon meron na kaya ang dali-dali nang pumasok sa showbiz, may mga ways
kung paano. Noon maghahanap. Wala para kang mangangapa sa dilim. Ngayon, since napapanood ko sa TV, itong si Ray de la Cruz na ito, tapos nababasa ko sa mga magazine na siya ay talent manager ng mga artista. So sabi ko sana makilala ko rin to. Kasi nalaman ko nga na may clinic ito sa Quiapo. Hindi ko na that time, napadaan lang ako bigla. Naliligaw ako noon sa nag-window shopping ba, nag-iikot-ikot diyan sa Quiapo. Naligaw-ligaw lang ako. Actually, hinahanap ko, but not on that day. Ngayon, bigla kong nakita, ay, dito pala ako ang clinic ni Ray de la Cruz. O di, tinake note ko. Pero that time, hindi muna ako kumatok sa pinto kasi hindi ako nakaayos. Siyempre, mag-a-apply ka mag-artista, natural, kailangan maayos ka. At least sabi ko, alam ko na kung nasaan ang kanyang clinic. Chichika ko lang yung mga nakaraan ko. hindi kagandahan eh. Ngayon, sabi ko, pupuntahan ko ito, babalik ako dito, mag-aayos ako. So, yun nga po. At niyaya ko pa yung isang kaibigan ko na maganda rin. Actually, mas maganda pa sa akin. Mistisa, matangkad, maputi, blondie yung buhok. Isinama ko, dalawa kami. So, yun nga, nag-apply kami doon. Sa kasamaang palad. Nung pumunta kami doon, kinukwento ko yung sarili ko na eh. Mayroon doon, so nandoon si Tito Ray de la Cruz sa clinic, doon siya nag-opisina eh. Doon din siya nagtatanggap ng mga bisita na tungkol sa showbiz. At dinatnan nga namin doon yung isang movie reporter na bakla na ang taray-taray. Tinaray-tarayan ako mga kababayan. Ganun pa. Sabi ko, ganun pala. Ganun pala pag ikaw ay nag-aartista o nag-a-apply mag-artista or kung ikaw ay isa ng artista na hindi pa sikat, ay talagang aanuhin ka para kang ini-scrutinize ka na nakaramdaman ako sobrang pang-insulto, mga kababayan. Na-insulto ako ng gusto. Ang sama-sama ng loob ko, umiyak na nga ako dun eh. Tapos nung umiyak na ako, tumawa-tawa pa ng tawa na parang nakaka-insulto. Sabi ko, ganito pala kako. Sabi ko, ayoko na. Kung ganito pala kako ang ang kalakaran sa showbiz, hihiyain ka ng reporter. Yun pala, tinitest ka kung hanggang saan ang kaya ng kalooban mo sa mga pangbabanat ng reporter. Yung tanong ba naman niya sa akin, interviewed ko. Ang sabi pati niya, kilala ko, hindi ko siya makalimutan eh. Ewan ko kung buhay pa siya ngayon. Basta kilala ko siya, hindi ko siya malimutan. Ang banat ba naman sa akin, sabi niya, Tito Ray, sino ba ang mga to? Mga bagong alaga mo? Sabing ganun. Teka, ma-interview nga. Paglalaroan ko ang mga ito. Tapos, ganun na pagkakasabi niya. Paglalaroan ko ang mga to. Tapos, i-interviewin daw kami. Paglalaroan. Sige na, sabi ni Tito Ray. Sige, interviewin mo. So, yun na nga. Ako yung unang in-interview. Sabi, bakit ko daw, ang unang tanong, bakit gusto mo mag-artista? Sabi ko, hindi ko masagot. Hindi ko alam sagutin. So, nakatunganga akong ganyan. Sabi ko, since hindi ako sumasagot, sinundan niya ng tanong, bakit gusto mong mag-artista? Bakit akala mo ba maganda ka? Sabing ganon. Sabi ko, bigla akong para akong sinuntok. Bakit maganda ka ba? Sabing ganyan. Tumayo ka nga. Umikot ka nga. Di tumayo naman ako. Ay, ang pandak! Sabi ko.
ikukwento ko na. Hindi ko makalimutan yung experience ko na yon. Sabi niya, ay Pandak, ilan ang height mo? Ganyan. Eh alam mo naman na ano lang ako, lagpas lang ako ng 5. Sabi niya, ay Pandak, umikot ka nga. Eh sexy naman ako noong araw. Sa totoo lang. Maliit lang ako pero ang sexy ko. Tapos, bakit ka nag-aartista? Tingnan mo ang itsura mo. Pandak ka. Maitim ka pa. Sa loob-loob ko lang, bakit? Bakit kailangan ba, lahat ba na artista kailangan maputi? Sabi kong ganun. Eh bakit sabi ko, ba't si Nora Honor? Hindi. Bakit si Nora Honor kako? Maliit din. Maitim din. Sabi ko nga, kung sa ganda lang, baka mas maganda naman ako kay Nora Honor. So, sobrang nasasaktan na po ako. Tapos, patingin ng ngipin. Sabing ganon. Di pinakita. Sunod-sunuran ako. Parang nga akong tanga eh. Bata pa ako nun eh. Batang-bata pa ako. Siguro kung mga ano lang ako, 18, 19, ganyan. Siyempre, pag ganong mga edad, di ba maganda ka? Maganda ang babae sa mga ganong edad. Eh, ako naniniwala ako na maganda ako. Siyempre, para sa akin, maganda ako. Pero para dito sa reporter na ito, pangit ako. Hindi ako pang pelikula, hindi ako pang artista para sa kanya. Tapos nung pinakita ko nga yung ngipin ko, ay sungki! Sabing ganon. Tapos tawa siya ng tawa, umaano-ano pa siya sa katatawa niya. Ang ngipin ko kasi nung araw, talagang nasungki yan dahil nung tinutubuan ako nung 7 years old, nung tumutubo na ng permanent teeth, ginagalaw ko ng ginagalaw, kaya nag-grow siya papaloob. Pero lately, nung ipinakuan ko siya, pina-straighten ko na siya. Anong tawag doon? Yung brace, ipina-brace ko siya, kaya pumantay naman. Pero ngayon bumabalik papaloob. Ganun pala yun, kahit ipa-brace mo sa katagalan pala unti-unting bumabalik pa rin. Pero pumantay naman siya. Hindi na siya sungki na talagang pangit pag nakangiti at pag nagsasalita. Pero yung ngipin ko po, kung matatandaan nyo po mga kababayan, yung ngipin ni Hilda Coronel, ganun-ganun kasungki yung ngipin ko. Nasagot ko, sabi ko, bakit si Hilda Coronel? Parehas kami ng ngipin ha. Ang ganda-ganda naman ni Hilda Coronel. Yung bang sobrang pang-insulto po, yung natikman ko doon sa sa reporter na yon. Na sabi ko, ay ganun ba? Hindi ba ako pang-artista? Akala ko pwede ako mag-artista sa loob. Tapos umiiyak na ako. Umiiyak na ako kasi ang sama-sama ng loob ko na sobrang pang-iinsulto yung dinanas ko. Tapos parang hinaharang niya yung pangarap ko na maging artista. So parang naanuhan na ako nawawala na ako ng anong tawag dito? Nasisira na yung kalooban ko. Nawawala na kasi parang walang encourage, parang dinidiscourage ako, dinidisappoint ako. Tapos nung umiiyak na ako, mas lalo siyang tumawa. Oh my God! Di na nga Tito Ray, umiiyak na umiiyak. Sinutsutan pa ako ni Tito Ray niya. Behave. Yan magagawa ko, talaga nasaktan ako ng gusto. Ang sakit-sakit ng kalooban ko, sabi ko, siguro nga, hindi ako pang-artista. Sabi kong gano'n. Di iyak ako ng iyak. Ang binalingan naman niya, yung kaibigan ko. Doon, interesado siya. Kasi nga, maputi, mistisahin, pati yung buhok niya, blandi-blandi, yung talagang kukurso na dahin, yung talagang may passport, papasok sa showbiz. Hindi kagaya ko na pitit. Pero, sa totoo lang, sa pagpunta-punta namin na yon kay Tito Ray de la Cruz, nagkaroon po ako inoferan kami ng TV commercial. May napakinabang din ako. Pinagpilian kaming dalawa nung kaibigan ko.
So yun na nga, yung ano na yon, yung movie reporter na yon, doon siya nag-focus doon sa kaibigan ko. Sabi ko, sa kanya, interesado sa kanya, oh. Pero yung kaibigan ko, ang ganda-ganda niya, pero boba yun. Yun lang pagkakaiba ko sa kanya. Kasi kaya, alam ko naman natural, alam ko. Pero, talagang kung sa ganda, mas attractive siya kaysa sa akin. Dahil maputi. Yun naman ang standard ng mga Pilipino, di ba? Na beauty, yung beauty na hinahabol, mistisa, matangos ang ilong, maputi, blondie, matangkad, pero walang dede. Hindi naman siya kaseksihan, matangkad lang. Kumbaga, sa katawan, kung maghuhubad kami, mas maganda naman ang katawan ko sa kanya, kahit maliit ako. At yun nga po ang nangyari, no? Doon sa loob ng clinic ni Dr. Ray, tiningnan niya yung katawan ko, kung pwede ako sa... Kasi yung mga, di ba yung mga artista niya, yung mga nagbo-bold, mga sexy, yun ang uso noong araw, noong 80s. Sabi niya, tingnan ko nga yung katawan mo. Titingnan ko muna kung papasa, sabi niya. Although nakikita naman niya nang pumunta ako, natural, pabongga ako ng as in body fit na kitang-kita mo yung kaseksihan ko. Hindi ako sa nagyayabang, pero yun ang totoo nung kabataan ko. 19 years old. At wala man akong ritoke. Oh, yun man ay pagmalaki ko. Sus, kahit ako maliit, maitim, pero natural beauty naman ako. So yun, pinahubad talaga ako, my God. Hindi naman hubad na hubad. Ano lang, naka-bra panty, naka-underwear pa naman. Pero talagang tiningnan niya kung makinis ka ba, makinis ka, yung hubog ng katawan mo, pwede. Kaya, desidido na si Tito Ray noon, nahawakan ako. Kasi pareho kaming pinaghubad nung kaibigan ko. Nung naghubad yung kaibigan ko, hindi pumasa yung katawan niya. Ako pumasa. Kasi pag hubarin kami, ito nga po, kaya tanggap na kami nung kaibigan ko. Although yung kaibigan ko, disappointed si Tito Ray dahil flat-breasted yun Pang model pwede siya. Pero kung pagiging sexy star, hindi siya, wala siyang dede So ngayon, kasama pa rin siya kasi nagandahan sa kanya. Very attractive siya Dadamitan lang siguro. Hindi siguro magtutupis, ganun. I don't know. Pero dalawa kami, bali kami yung project ni Tito Ray noon na Soft Drink Beauties 2. Soft Drink Beauties 2 kami. Kasi Soft Drink Beauties 1 nga po, sila Pepsi, si Sarsi, si Coca Nicolas at si Myra Manibog. 4 sila 4 yon, 4 din kami. Ngayon, mayroon na kaming dalawa, nung kaibigan ko, tapos maghahanap pa siya ng 2 pa. May pangalan na nga kami. Hindi ko nasasabihin. Lumabas na nga kami sa dyaryo noon. So, yon. Ganun po ang pag-a-apply. Pag ikaw mag-a-apply ng sexy star. Ngayon, next step, hindi na kami binitawan nung araw na yon. Hindi na kami niya binitawan ni Tito Ray. Binigyan na kami ng pangalan. At for training na kami. Ano yung training? Unang step yon yung tiningnan yung katawan namin. Yun mismong gabing yon, ipinakita sa amin, pinaliwanag sa amin nung hapon kung ano yung mga gagawin namin kapag walang pelikula. So, kinagabihan, hindi na kami binitawan kasi gusto nga niyang mag-build ng Soft Drink Beauties 2, Part 2. Isinama kami sa mga club. May theater doon. Mayroong lumang sinihan dyan sa... I just forgot the name of that sinihan dyan sa May Quiapo. Lumang sinihan na hindi na pinag-aanuhan ng pinapalabasan ng sine.
dahil luma siya, marami ng bagong sinihan, di ba? Mga modern na sinihan. Ginagamit siya sa mga shows, mga stage show, mga bold show. So, isinama kami doon para ipakita kung ano yung mga tatrabahuhin namin. Pinapanood sa amin kung ano yung mga show doon sa stage show, at yung audience po, puro kalalakihan. So, siguro kung mayroon na kayong idea kung ano yun. So, sabi niya, manoodaan niya kayo, aralin niyo yan. Di may sumasayaw ng, di ba, yung sexing sayaw, yung, alam mo na yun, show. Hindi ko marunong nun eh. Pati yung kaibigan ko, hindi naman kami marunong nun. Sabi ko nga, nung nag-uusap kami ng kaibigan ko, di, sumama lang kami. Sabi niya, ito ang tatrabahuhin nyo kapag wala pa kayong pelikula. Or kapag wala kayong, pag libre kayo, walang shooting, walang pelikula. Kumbaga, extra income daw. Tapos, hindi lang daw sa isang gabi, hindi lang isang lugar yung pag-showan namin. Ibig sabihin, may nakausap ko yung isang talent. Hindi, siyempre, nagtanong-tanong din ako kung ano ang mga ginagawa. Pinakausap din kami. O sige, kausapin niyo kung anong ginagawa nila. So, napag-alaman namin ng kaibigan ko na sa isang gabi pala, hindi lang isang theater yung pinagsasayawan nila. Minsan daw tatlo, apat sa isang gabi. So, lagari. Tapos, yung pagsasayaw nga na yon, na yung mga lalaki nagpapalakpakan, sabi namin nung kaibigan ko, inosente man kami sa ganun. Sabi ko, friend, kaya mo ba? Hindi naman to ang pinasok natin. Tapos kaya nung umuwi na nga kami, sa isang theater lang kami dinala. Pero pinaliwanag sa amin na sa loob ng isang gabi, mga 3-4 na theaters maglalagari. Tapos, ang kita, hati daw. Tapos, actually, ipinakilala na kami doon sa stage. Ipinakilala na kami na bagong artista kami na na inintroduce na kami na soft drink beauties 2. Kulang pa ng 2. Tapos, bago ako umakyat sa stage, actually, nandoon ako sa taas ng stage, bago ako gumitna sa stage, sinabihan ako noon ni Tito Ray na, i-interviewin kita ha. Pag tinanong kita kung ilang taon ka na, sabihin mo 15. Sabi ko, 15? 19 na ako noon. Magto-20 na nga. Sabi ko, parang ayoko magsinungaling. Pero ayoko magsinungaling. Tapos nung doon na nga, sa gitna, ini-interview niya ako. Kunwari, ipinapakilala ako, in-interview ako. Tapos tinanong ako na, how old are you? Sabi nga ganyan. Ilang taong ka na? Natawa ako. Tapos siliko niya akong ganyan. Mayos ka. Sabi ko, 15. Pero tawa ako ng tawa. Pinagalitan ako. Pag sinabi kong sasabihin mong 15 anyos ka, 15 anyos ka. Hindi mo pwedeng sabihin 19 ka, 20 ka. Ganon. So, pababatain ka. Sabi ko parang, bata pa naman ako sa edad ko noon, kahit na 30 years old na ako, mukha pa akong 15 anyos. Kaya sabi ko, okay lang ka ako na kahit sabihin kong 1920 ako, kasi batang-bata yung, medyo baby face man kasi ako nung araw, Ngayon na lang, siyempre matanda na ako So yun po, ngayon nung umuwi na kami nung kaibigan ko, nag-usap kami. Sabi sa akin, kaya ba natin?
Ako yung masyado akong desidido na pumasok mag-artista. Yung kaibigan ko hindi naman, okay lang siya eh. Nahatak ko lang eh. Tsaka yun nga, maski siya mismo, alam niya na pasiksihan. Eh, wala siyang ilalaban sa pasiksihan. Ganon. Pero, nagkaroon kami ng offer na magkaroon ng commercial. So, tinest din kami, sabay na naman kaming dalawa. Hindi ko nasasabihin kung anong commercial yun, anong product. Actually, alak yun eh. Nailabas nga yun sa Itbulaga eh. 1 taon na inilabas. Actually, ako yung napili doon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung kaibigan ko, medyo mahina ang brains noon. So, yung mga instructions in English, hindi niya magets. Kagaya ng nung sinabihan ka na on all fours, ano bang ibig sabihin ng on all fours? Diba, ano ka? Yung parang aso. Hindi niya gets yung mga ganong klaseng instruction, yung mga hindi literal. So anyway, so ganon. Nakakuha din ako ng isang commercial. Pero yon, sabi ko, buti pa ako sa commercial, maganda. Kasi isa lang naging commercial ko. Hindi na ako natuloy mag-artista. Kasi nga, sabi ko, nung kinwento ko, pinag-isip-isipan ko, sabi ko, parang hindi ko naman kaya yun. Yung pagsasayaw ng ganon. Tapos, nagsisigawan yung, buti sana ko yung mga lalaking nandoon sa audience, yung mga dissenting klaseng lalaki. Mukhang mga alam nyo na, yung mga, basta, hindi, para akong, I feel so bastos. Nabastosan ako masyado. Sabi ko, ganito pala ang, sabi ko nga doon kay manager, nung, sabi sa amin, babalik kayo sa para mag-training at saka mag-umpisa na kayo, sabi ganyan. Tinanong gano'n, sabi ko, Tito Ray, gagawin ba namin yun? Oo bakit? Mareklamo? Kailangan nyo gawin yun para magkapera tayo. Hindi ko kayang pakainin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Tito, ang ina-applyan ko mag-artista hindi naman magsayaw. Kasama yon. Kasi nga, hindi ka naman laging may pelikula. Paano pag wala kang pelikula? Paano ka kakain? Hindi kita kayo papakainin. Ganun. Kaya, ako, may experience ako dyan sa, na yan, na, siguro ko yung nangyari kila Pepsi Paloma noon, baka masyado silang na-stress, or pinipilit sa mga gagawin, mga project na, kasi mga inosente pa rin naman ang mga yun, mga bata pa yun just like me. Gusto lang naman mag-artista. Hindi naman mga puta yun Baka mga virgin pa yun. Tapos mapagsasayawin ka ng ganun sa harap ng mga kalalakihan. So, yun po ang, although hindi ko naman po na-meet sila Pepsi noon kasi during that time na nagpunta kami doon, tulog sila. Nasa second floor, tulog. Hawak niya, nandoon mismo nakatira sa kanya. Nag-usap kami nung kaibigan ko. Sabi ko, kung tutuloy ako, kumbaga, nasa first step na ako. Para makapasok ng showbiz. Pero, yung kakong pagsasayaw ng maglalagari ng 4 na, tapos gano'n, hindi ko kaya yun Hindi ako marunong nun, kahit na maganda yung katawan ko, pero parang, di ba, pag wala ka namang experience sa ganun, so ibig sabihin, kahit wala kang karanasan sa trabahong ganun, pag hawakan niya, actually kilala yan si Tito Ray noon sa showbiz circles na hindi maganda yung ginagawa sa mga talent niya. Sorry, pero actually merong kumukuha sa akin noon na gusto akong hugutin kay
Ray de la Cruz dahil hindi niya maganda. Bakit diyan ka nagpunta? Hindi maganda na siya. Hindi siya magandang hahanapan niya kita ng manager na matino. Kaso, nagkaano-ano na hindi na wala na, hindi na natuloy. Kasi nagka-problema, nagkaroon ako ng problema. So, yun. Kaya, yung nangyari kay Pepsi Paloma, maaari nga na talagang nagamit lang siya na baka pinagkapirahan si Vic Soto, ganon. So, ngayon po, ito, naubos na ang oras ko kakakwento, nakalimutan ko na itong kay Daryl Yap. So, ito nga po, yung kay Daryl Yap, na, siya ngayon, idinimanda nga, akala ko po, my God, ang laki ng kailangang erase na pondo ni Daryl Yap. Akala ko po mga 2 million lang. Akala ko mga 2 million lang ang ipapaano sa kanya. Anong tawag doon? Ipapabayad sa kanya. Payment for moral damages. 20 million? Mayroon bang 20 million si Daryl Yap? Kung mayroon man, ubos yan. Mamumulubi ka, Daryl Yap. Well, hindi naman po katakataka na 20 million nga ang singil kasi nga malaking tao si Vic Soto. Hindi basta-bastang tao eh. High profile. At isa pa, ang damay sa isyong ito, sa controversy na ito, ay isang politiko, malaking politiko. Hindi basta-bastang politiko eh. Naging Senate President, tumatakbong senator, at kumandidato nga na Vice President. So, malaking tao. Pag malaking tao, malaki ang damage. Malaking damage sa pangalan. Diba? Babanggain mo mga Soto? Alam mo, Daryl Yap, hindi sa kinakampihan ko ang, well, wala na tayong kinakampihan. Ito lang ang natin, hindi ka man lang ba nag-isip muna? Hindi ka man lang ba nagtanong-tanong sa mga nakakaintindi kung pag ginawa mo itong pelikulang ito, hindi ka ba madidemanda? Tama ba? Morally right ba? Hindi mo man lang ba inisip na masasagasaan mo isang malaking tao na tumatakbo sa eleksyon? Hindi naman po basta-bastang mga tao ang mga Soto. Mga elite yan, malalaking tao yan. Kaya nga yung 20 million, ibig sabihin, ganun kalaki ang damage na nagawa mo sa pamilya Soto. Dahil hindi lang naman si Vic Soto ang na-damage, ang apektado. Lalo na yung mga anak. At yung the whole kamag-anak. Mga anak ni Vic na maliliit, na nag-aaral, na nabubuli. Hindi ka man lang ba hindi mo man lang pinag-isipan na pwedeng humantong sa ganito? Hindi ka man lang nagtanong-tanong muna sa isang abogado bago mo ilabas ito, basta mo na lang ginawa yung pelikula. Aba! Malaking leksyon po ito, lalo sa mga gagawa sa lahat ng tao, lalo sa mga gagawa ng pelikula. Kasi, kapag gagawa ka ng pelikula ng mga true to life stories, binibili yan eh. Hindi naman libre yan. Binibili yung istorya ng buhay nung isa sa pelikula mo. Or kung hindi man yan ibenta, magpapaalam ka, kukunin mo ang permiso nila na gamitin mo yung buhay nila. Ay nagpaalam lang yata si Daryl Yap doon sa pamilya ni the late Pepsi Paloma.
Eh yung tao na actually ang talagang focus ng istorya dito ay yung rapist, hindi si Pepsi Paloma. Si Pepsi Paloma parang naging supporting lang dito sa buong istorya na to. Kasi sa title mismo, The Rapists. At hindi lang isa. Dahil mayroong S. Rapists. Hindi rapist. So, more than one. Kaso, ang nabanggit lang doon sa teaser ay si Vic Soto lang. Kaya si Vic Soto lang nagdemanda. Pero paano pag doon sa buong kabuuan ng pelikula, may mga nabanggit pa doon na ibang pangalan. Dahil, actually, hindi lang naman si Vic Soto yung nakaano doon, na issue. So, malaking issue ito. Major issue. Malaking problema ito ni Daryl Yap. Ay nako. Kasi ba naman parang lumaki ang ulo mula nung pumatok yung pelikulang ginawa niya, yung tungkol sa buhay ni Amy Marcos. Dapat ang ginawa mo, Daryl Yap, kung ginausap mo yung pamilya ng Pepsi Paloma, mas lalong dapat kinausap mo itong tinagurian mong rapists dahil sila yung pinakang apektado. My God, akala ko matalino. Hindi nag-isip. So mga kababayan, napahaba kasi ng istorya, kwento ko So hanggang dito na lamang po mga kababayan, napag-usapan lang natin ang tungkol dito. Kasi talagang pinag-uusapan sa ngayon, my God, saan ka kukuha ng 20 milyones? Diyos ko. Ang alam naman siguro nila Vic Soto na walang 20 million itong si Daryl Yap. Baka mangyari dito talagang katakot-takot na public apology or ewan lang natin. Hindi naman pwedeng zero. Babawasan yan. Kasi alam naman niya wala namang 20 million yan. Anyway, okay. Mahaba na kasi. Sige mga kababayan, hanggang dito na lamang po at mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Mag-ingat po tayo sa paggawa ng pelikula. Thank you for watching and peace.